pagkayamot at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng Lihim ng Liham. Ako po si Diana. At tulad ng ibang hindi kaya ang kanilang mga problema, sumulat po ako para ihinga ang lahat ng nararamdaman ko. Pasalamat na nga lang ako at kapag hindi ko po naaabutan sa umaga, yung Lihim ng Liham, pwede ko na po itong i-play sa YouTube account ng Energy. Lindsay, meron po akong gustong i-share at nais ko rin pong humingi ng advice sa inyong lahat. Meron po akong matalik na kaibigan. Isa po siyang lalaki na halos itinuturing ko na bilang isang kapatid. 19 years na kaming magkaibigan. Ahead po siya sa akin ng 3 taon. Classmate ko po siya simula po elementary hanggang college. Hindi po talaga kami naghiwalay. Dahil magkaibigan kami, simula po 4 years old, wala na kaming maitatago sa isa't isa. Nung nag-aaral na kami, dito na nagbago ang lahat. Iniisip kasi karamihan ng mga classmates namin na mag-boyfriend at mag-girlfriend kami. Dahil na rin siguro sa closeness naming dalawa. Pati teachers namin, ganun din ang pang-aasar. Pero wala lang sa amin yun dahil alam naman namin na magkaibigan lamang kami. Sa sobrang closeness namin, Lindsay, naikikwento niya sa akin lahat ng ginagawa nila ng girlfriend niya. Pati yung thing na hindi naman na dapat sabihin sa akin. Matapos nilang mag-break ng girlfriend niya, parang wala lang sa kanya. Ewan ko ba? Somehow, nakakainis din yung ugali niya kasi para lang siyang nangongolekta ng babae. Pero pinabayaan ko lang siya. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ako kahit kailan nagkulang ng advice at paalala na dapat maging isang matino siyang boyfriend. Oo lang siya ng oo. College kami noon. Kailangan namin matapos yung research namin kaya napag-usapan namin noon ng mga classmates ko na mag-overnight sa bahay ng isang kaklase namin. Pero imbis na gumawa kami ng research, eto na nga ang mga pasaway. May bumili po ng alak. Nag-inuman kami.
Hindi naman po talaga ako drinker pero ayoko namang magmukhang KJ. Kaya syumat po ako. Pero ang lakas ng tama sa akin. Kaya naman nalasing kagad ako. Nung hindi ko na po kaya, pumasok na ako sa kwarto para matulog. Walang ilaw. Tanging yung flashlight lamang ng cellphone ko yung ginamit ko para makita yung hihigaan ko. Napaidlip ako nang biglang may tumabi sa akin at niyakap ako. Alam ko namang yun yung best friend ko. Kaya hinayaan ko lang. Alam ko rin naman na wala siyang gagawing masama sa akin, no? Papikit na ulit ako noon nang bigla akong makaramdam ng halik sa aking noo. Sinabi niya rin sa akin ang mga katagang, "Mahal kita. Matagal na." Lindsay, thank you. Yan lamang ang naisagot ko sa kanya kasi kinakabahan ako noon. Natawa lang siya sa akin at sinabing seryoso daw siya. Mahal niya raw ako, bata pa lamang kami. Bata pa lang daw kami, pinagdarasal niya na sana ako yung maging babaeng papakasalan niya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko siya gusto. Kahit mahal ko naman talaga siya. Natatakot kasi ako eh. Natatakot ako kasi na patulad siya sa mga naging ex niya. Yung tipong parang baliwala lang kahit i-break. Parang baliwala lang kahit masaktan. Hindi naman ako ganong tipo ng babae. Ang masama pa dito, baka mamaya once na nakuha na, bigla na lang iiwan. Kinausap niya ako nung hindi na kami lasing. Nilinaw niya sa akin na mahal niya talaga ako. Hindi niya lang daw maamin dahil alam niyang hindi ko siya gusto. Tinanong niya ako kung may pag-asa raw ba kung manliligaw siya sa akin. Alam mo, kusang lumabas sa bibig ko ang mga salitang wala. Kahit na talagang mahal na mahal ko naman talaga siya. Lindsay, matagal ko siyang iniwasan. At hindi ko siya kinausap kahit sa chat man lang. Sobrang namimiss ko na siya noon. Hindi ko kasi nasabi sa kanya na gusto ko siya at mahal ko siya. Yan din po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon, NBSB pa rin ako. No boyfriend since birth. Last week lang nagkita kami, hindi sinasadya. Iiwas na sana ako pero nilapitan niya ako agad. Kinamusta? Kinongratulate kasi ang ganda na raw ng nangyayari sa buhay ko. Alam mo, Lindsay, sobrang durog na durog ako sa mga sinabi niya sa akin. Lalo na nung binanggit niya na malungkot daw siya. Ang sabi niya sa akin, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung hindi mo na ako nakakasama.
Ang hirap kasi dahil nakakalimutan kong malapit na akong ikasal kapag nakikita kita. Pasensya ka na rin kung hindi kita naiimbitahan kasi hindi ko kayang nandun ka sa kasal ko. Hindi ko kayang makita ka dun. Kasi hanggang ngayon, Diana, mahal na mahal pa rin kita. Lindsay, nagchat-chat pa rin po kami hanggang ngayon. Nagtatanong po siya sa akin kung mahal ko raw ba siya. Kasi kung mahal ko raw siya, hindi na siya magpapakasal. Kung sasabihin ko raw po na hindi, ititigil niya ang lahat. Pero magsisinungaling ako sa sarili ko kapag sinabi kong oo. Huwag mo na nga talaga akong kitain kasi hindi naman kita mahal. Pero kung sasabihin ko namang mahal din kita, nakakaawa naman yung babaeng papakasalan niya, di ba? Ayokong maging ganun. Kasi masasaktan siya ng sobra. Lindsay, please tell me what to do. Gulong-gulo na po ba ako? Dapat bang kausapin ko pa rin siya? O itigil na lang ang lahat? Dapat po ba akong maguluhan? Dapat po ba akong malito? Ako po si Diana. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Tabi-tabi po. Pasensya na po, no? Oo, wala lang. 9:22 na po ng umaga. Uy, kwento ni Diana. Nakakaloka, no? Nangyayari talaga to sa totoong buhay pala. In fairness, akala ko si Rico yan at saka si Claudine Barreto lang yung ganyan. Alam mo ba yun? Flames ba yun? Sorry na, hindi ako masyadong maalam sa mga pero parang napanood ko na yung mga ganyan. Anyways, mabilisan lang dahil, alam mo yun, ang dami nating kwento sa buhay ngayong araw na to at medyo napahaba tayo ng kwentuhan, mga Mars, ha? Oo. Ay nako, alam mo naman talaga kung anong kailangan mong gawin. Oo, bakla ka ng taon. Alam mo na naman na ikakasal na yan, tapos, naku, naguguluhan ka pa. Bakit ganyan, B? Oo, wag. Don't do it. Oo. Minsan kailangan natin isang tabi yung nararamdaman natin para lang hindi, alam mo yun, hindi makasakit ng ibang tao. At saka naisip ko, kung ganun kanya kamahal, bakit siya magpapakasal sa iba? Gets mo? Kasi kung ganun kanya kamahal, dapat kinulit kanya, pinursukan niya ng maraming beses, ng paulit-ulit. Di ba, wala, naisip ko lang. Kasi di ba kapag gustong-gusto natin yung isang bagay o kaya yung isang tao, hindi natin titigilan yan kahit anong mangyari, kahit pa itaboy tayo ng ilang beses, bahala ka sa buhay mo. Oo, ganyan. Kukulitin natin sila Hindi ko lang talaga naiintindihan kung bakit nga tinigilan ka niya kung talagang mahal ka niya at kung bakit, di ba, kung mahal ka niya talaga, bakit may pagpapakasal na magaganap with another person. So ano to, panakipbutas lang yung isa. Ano to, nung panahong malungkot siya, may ibang nagpaligaya sa kanya kaya yun yung pakakasalan niya. Ako para sa akin, I'm so sorry but it's a no for me. Oo.
'Di ba? Tsaka ikaw din, kung talagang mahal na mahal mo siya, o bakit naghintay ka ng ganun katagal at wala ka man lang ginawang any move para lang, 'di ba, kamustahin man lang siya. 'Di ba? Yung tipong dalawin man lang siya sa bahay nila, 'di ba? Sabi mo matagal na kayong mag-best friend, o walang moves, anything, walang ganun. So, para sa akin, kung napabayaan mo siya ng ilang taon nang walang usap, oo, tapos dumating na nga sa punto na talagang ikakasal na siya sa iba. And what's another couple of years na hindi siya kausapin at pabayaan na maging peaceful na ang kanyang buhay? Diba? Para sa akin kasi kapag hindi ka na kinausap, kapag wala nang communication about a certain matter, no? Ay di automatic closure na yon sa mga pangyayari. Yun nga lang kasi kaming mga babae, hindi ko rin alam kung anong meron sa amin. Napaka-importante ng closure, no? Ng finality, no? Ganyan. Pero kasi sa iba, sabi nga nila, kung ibibigay freely yung closure, edi thank you. Pero kung ang closure ay wala yung closure, pero nalaman mo na lang na papunta na siya sa ibang parte ng buhay niya, pa-flip na yung page ng kanyang buhay, meron na siyang ibang kinakasama, may iba ng tawag dito, kasama sa selfie, ganyan, may iba ng kakomentan, ganyan. And then, siguro, yung verbal na closure, hindi mo na dapat hintayin yun. Diba? Dapat matik na yun na kapag meron na siyang ibang kasama, kapag committed na siya sa iba, yun na yung closure. Wala nang iba pa. Diba? Gandang umaga sa mga Gina G ngayong umaga na to. Grabe yung mga comment. Sabi ni Joy Pablo, ate, just be true with what you feel. Hindi rin naman kasi magiging masaya at successful ang magiging married life ng best friend mo kung hindi din naman niya talaga mahal yung fiancé niya. Nasa huli ang pagsisisi, maging totoo ka lang sa sarili mo. Oo. Sabi ni Ate Leti, bakit kasi pakipot pa kayo? Oo, mahal mo rin naman pala. Naku po, may iwan ka talaga ng kangkungan. Oo, sa kangkungan pala. Cheryl Patricio, sana nagtiyaga si best friend kay Diana. Kung talagang mahal niya, sana naghintay ng tamang panahon. Parang Alden at Alda. Ay, parang Aldab lang. Yayadab at saka Alden. Napunta rin kay Arjo. Hindi ka ka-Aldab. Sabi ni Pete Grande, ano bang pinag-uusapan dyan? Kaka-open ko lang po kasi. Ay, nako. Ay, nako naman talaga. Ha? Sabi po ni Edna, Balaba Ventures, kung mahal mo talaga ang lalaki, bakit ayaw mo sabihin, pakipot ka pa, best friend mo naman yan? Yun nga, diba? Ay, hindi. This reminds me of Marvin Agustin pala, mga Bex, at saka Julina Magdangal. Oo. Diba? Oh, yes! Best friend mo lang ako. Ganon. So, yun lang yung masasabi ko doon, di ba? Kung talagang mahal niyo yung isa't isa, bakit umabot sa punto na magpapakasal na yung iba sa ibang tao, sa ibang babae? Di ba? Bakit may commitment with another person? Oo. Alam mo, naniniwala din ako na, Diana, na sometimes you can love somebody or someone from afar. Wala namang masama doon kung talagang mahal natin yung isang tao. At nasa malayo sila, yung tipong wala ka nang magagawa sa pagmamahal na yon, okay lang yun if you really feel special about somebody or someone. Kasi hindi mo naman talaga mapipigilan yung puso mo sa pagtibok, lalo na kung meron siyang special pagtibok. Huy, special pagtibok para sa isang tao, di ba? Sometimes kasi ang nagpapahamak sa atin are the actions that we do because we love that person. Diba? Yung mga ginagawa natin, yung mga actions natin, gestures, yun yung nagpapahamak sa atin Okay lang magmahal. Mahal ko siya ganyan Pero minsan kasi yung mga ginagawa natin tulad niyan. Mahal ko siya. Sasabihin ko sa kanya. Tapos ipaglalaban ko yung pagmamahalan hanggang sa meron ng ibang masaktan. Yun yung nakakasakit minsan. Yun, dun tayo napapahamak. Wow! Diba? Oo. We had our time Diana, you had your time. Pero you let it slip away. So, alam mo yun? Ang lakas makabasya at saka yung ang daming mga pelikulang natatandaan ni Lindsay. Oo. Pero yun nga. Diba? Minsan okay lang. Maging kontento na tayo sa idea na mahal natin ng isang tao. Pero wag tayong gagawa ng ibang paraan or wag tayong gagalaw, magme-make ng move para meron tayong masira, para mapahamak tayo, 'di ba? Para sa akin lang naman 'yan. Kasi alam mo kapag sinabi mo pa diyan na mahal din kita, matagal na kitang gusto, matagal na kitang minamahal, wala lang ako diyan, pagpasensyaan mo na, naduwag ako, ganyan.
ang daming masisira. Yung preparation, yung babae, di ba? The whole thing, the whole idea of your best friend being with somebody else, yung tahimik na relasyon nila, masisira yun. Di ba? So, para sa akin, scrap the whole thing. Total, matagal ka na rin namang mag-isa, no? Di, sanay ka na naman mag-isa, wala siya ng ilang taon sa tabi mo. Eh di, panindigan mo na yan. Di ba? Kaysa meron ka pang ibang masaktan, meron pang ibang masira. Di ba? Maging satisfied ka na lang. At siguro at this point, kailangan mo nang i-flip ang page, no? Oo. Tapusin mo, lalagyan mo na ng period yung kwento ng best friend mo. Oo, dyan sa buhay mo. Para matahimik ka na lang din, ano. Kasi ang dami-dami pang lalaki sa mundong ito, di ba? Oo, lalo na ngayon with the existence of social media at ng technology. Zay, hindi ka na lang sa Pilipinas makakakuha ng jowa. Ngayon, pwede ka nang makakuha ng jowa kahit hindi mo sila nakikita ng eye to eye, di ba? Minsan, pwede ka na agad magka-jowa by simply, messaging and chatting, ganyan. O, sa ibang bansa, oo. Hindi ka na lang mabubuhay sa love life nang dahil sa reto ng kamag-anak, ng pinsan mo, ng kapitbahay. Minsan, 'di ba, nagkakajowa ka nga agad-agad nang hindi mo sila nakikita, swipe left, swipe right. Oh. So there. Yun, mag-move on ka na dyan sa chapter na yan ng buhay mo. Yun ang kailangan mong gawin, ate. Para hindi ka na makasakit at hindi ka na talaga, maabala pa. 9:31 na po ng nagmamagandang morning. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Diana, thank you so much for sending in your story. Once again, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At syempre naman, giving you something from Kindred Garden. This one is called Pangako. Dito lang yan sa Energy FM. Energy. Huwag nating hintayin yung oras na hindi natin sabihin dun sa taong mahal na mahal natin how we really feel. Because sometimes, yung moment na akala mo perfect timing, ay too late na pala. Naku mo sa'kin, di magbabago. Ngunit, bakit nagkaganito?